Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin masama na kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, Nabudol. nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kaban ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Wag na wag Nabudol ang Pilipino. Nang nambudol sa Palangga. Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Oh my God. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol. Nabudol Pilipino. Ayun. Alright, ayaw ma-off. Okay. Anyway, mga nabudol, mga palangga, how are you doing? Okay, Doc. Ayan, sige, nakabalik na tayo. Akala ko hindi na matatapos yung nabudol. Nabudol talaga tayo, mga kababayan. So ngayon, ang pag-uusapan natin, syempre, ang walang kamatayang paggigipit ng mga bangag. Alright, martial law na nga ba sa Pilipinas? Yes, undeclared martial law, mga vloggers at taong bayan gugurgurin. Bakit natin nasabi yan, mga palangga? Dahil kahapon dyan sa Pilipinas, ay nag-privilege speech pa itong si Barbers. Alright? Si Barbers na kesyo ang mga vloggers like us and you, commenters, tinatawag tayong trolls. At tayo daw ay pinupondohan ng narco at ng pogo. Hi Zorro, how are you? Ang question, magpakita ka, Barbers, kung pinupondohan kami ng pogo. Magpakita ka kung sino ang tunay na may trolls at kung sino ang tunay na may bayarang vloggers. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo, 2 years ago, a year ago, kahapon, ng isang araw, na yung hinayupak na si Lisa Tanas at kayong mga WAD committee kayo ang may trolls, kayo ang gustong mag-control sa narrative. Diba sabi ko sa inyo mga palangga, mayroong, according to our source, 50 million ang binabudget ng gobyerno, ng Presidential Communications sa kanilang mga trolls a month. At si Lisa Tanas, tignan niyo, kahit kayo mga dilawan pulawan, tignan niyo nagko-comment kay Lisa Tanas, puro trolls. At si Lisa pa lang, meron siya isang firm pa lang na binabayaran niya 5 million. Mag-comment lang sa kanyang mga posting na, ay Lisa Tanas,
ang ano mo naman, ang wala na yung butod mo, yung mga ganon. Okay. Tignan lang natin ito. Bigyan ko kayo ng example, ha? Bago natin durugin ang mga ginayupak. Ayan. Sino ngayon ang narko? Okay, tignan na si Lisa Tanas. Tignan natin si Lisa Tanas kasi may bagong post siya siguro. Ito. Ito putang inang ito. One day, meron siyang love gala for the benefit of various advocating HIV awareness. Kumusta naman yung jampon mo? Yayakapin na ba ni Aida? Tignan natin. Thank you for raising awareness. Tignan mo. Yan yung mga nagko-comment sa kanya. Alright. Tignan natin kung sino ang mga nagko-comment dito. Hindi, dapat yung sa butod niya, yung ano niya, yung edited niya ba? Tignan mo, ito pa lang eh. Ito pa lang, yung itsura ni Lisa Tanas niya, pinakita natin. Ito pa lang, may troll na siya eh. Ayan. Yan pa lang, mayroon na siyang photo editor para tapyasin ang kanyang tiyan. Ba't hindi tayo yan? Pupunta tayo dito sa kanyang comment. Sabi dito, sabi nung Ethan. Okay, tignan natin itong nag-comment sa kanya. Tignan mo, Barbers. Ang sabi nito ni Anisha Chin, this Christmas reminds us what truly matters. Pumunta kayo kay Lisa Tanas. Yan ang mga troll ni Lisa. 10 likes, 145 followers na mga what? Na mga trolls. Ayan, mga foreigner ang nagko-comment kay Lisa Tanas. Ayan, yung Nika na yun, like ko nakikita yan. At pinagbablock ko na yun doon sa isa account ko. Now what, mga kababayan? Sinasabi ni Barbers na kailangan imbestigahan ang mga trolls daw, kayong mga taong bayan, kasi nag-create daw tayo ng kaguluhan, confusion, at pagsisindak sa taong bayan. Parang ganun, of fear. Nagdudulot ng fear o pananakot sa mga tao. Ngayon, minamanipula daw natin ang narrative. Kasama na daw yung mga Quad committee nila dyan sa Congress na na sila daw ay minamalay natin o malicious daw ito. Ang sinasabi niya dito ng freedom of speech daw, mga kababayan, ay hindi dapat abusuhin. Tama naman siya. Okay? At sinasabi ni Barbers dito na ang freedom of speech is not absolute. Tama, hindi nga absolute. Mga kababayan, pero ang tanong natin, di ba? Ang batas sa kalayaan ng magpahayag, expression ng feelings, ng grievances, and even peaceful assembly, di ba? Ito ang gustong yurakan. Hindi paninirang puri, Barbers, ang pagsabi na putang ina niyong lahat, magpaliwanag kayo kung saan nyo pinagkukuha yung pinambibili nyo ng Hermes, lahat ng luxury cars, luxury brand, yung kaputahan ninyong pagnanakaw ninyong lahat ng mga kawatan kayo. Di ba kayo kawatan? Magpaliwanag kayo. Paninirang buri ba ang pagsasabi ng taong bayan na mga hinayupak kayo? Bakit ang ginagawa nyo dyan sa Huwad Committee ay mag-contempt at mag-iimbestiga? Sabi nga ni PRRD, hindi naman kayo investigator. Katulad nung pagsupla ni PRRD kay Brosas o sa mga makakaliwang grupo. Ngayon mga kababayan, sabi nga, martial law na sa Pilipinas. Undeclared nga lang. Right? Ang pagsasabi ng pagnanakaw nila, mga palangga, ang pagsasabi ng involvement nila, ang pagsasabi na kidnapper si Lisa, hindi yan paninirang puri. Dahil totoong may kinidnap siyang batang dalawa. Ang pagsasabing smuggler si Marcos Jr. at mafia ang gobyerno, hindi yan paninirang puri. Dahil ang kanilang inappoint na special envoy to China na si Michael Ma, walang publication na inappoint, pero ini-enjoy ang diplomatic privilege. Paninirang puri ba yan?
public interest yan na dapat yan ang imbestigahan ninyo. Mga julul kayo. Tapos ngayon gusto nyong paimbestigahan ang mga vloggers at sasabihin nyo, pagbibintangan nyo kami, even mga taong bayan, na kami ay narco-funded. Huy, utang ina mong supot ka, barbers, magpakita ka. Magpakita ka ng isang deposito or whatever evidence na yung mga vloggers na yan, particularly yung nagsasalita patungkol sa inang bayan, dahil sa pagmamahal sa inang bayan, na tinutuligsa ang bangag na presidente. Wala kang makikitang nagbinayaran ng narko yan. Pero yung mga troll ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., nagmi-meeting yan every week. At binabayaran sila ng cash. Alright? According to our source, 50 million ang budget niyan. Bakit hindi mo pa imbestigahan yan? Diyan na lang. Bakit hindi mo pa imbestigahan ang mga trolls na nagko-comment kay Lisa Tanas at kay Bangag? Kung talagang kayo ay para sa taong bayan, kung kayo ay sumusunod sa batas, ginagamit nyo ang batas, mga buwaka ng ina ninyo, ha? Para patahimikin, supilin kami. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kasi nagpapahayag tayo ng mga katiwalian nila eh. Di ba? Kaya ganun ang kanila ngayong gagawin, undeclared martial law. What do you call it? Isapina tayo lahat. Di ba? Sino ang tunay na sumasalungat sa batas ng Pilipinas? Hindi ba kayo mga butang ina ninyo? Ha? Tapos kaming mga nagko-comment, kaming mga vloggers, pagbibintangan ninyo, ang aming, we are just expressing ang aming freedom of speech na tinatawag dahil constitutional yan. Okay? Mapa Pilipinas man, First Amendment here in the States. Kaya nga, di ba, yan ang nilalaban ko dito. 4 na kaso ni Lisa Tanas, proxy cases, 1 dismissed. At ang aking, ang inilaban ng mga abogado ko yan, I am just what? Expressing, practicing my constitutional right. Di ba? Bilang isang tao, bilang isang Pilipino man o Amerikano man na pinapahayag ang aking disgusto, ang aking grievances sa lahat ng mga kapagnanakaw ng gobyerno ni Bangag. Inimbento ko ba na si Lisa Tanas ay magnanakaw? Na si Robles ay nagpapanalo ng loto? Inimbento ko ba yan? Kung inimbento mo yan o naggawa-gawa ka ng story, yan ay malisyoso. Yan ang tinatawag na ginawa mo with actual malice. Kasi yan lagi sinasabi nyo eh. Pero ang pagpapahayag na mga putang ina nyong lahat kayo, na mga kawatan dyan, na sangkot kayo lahat sa katiwalian, gusto nyo kaming patahimikin? Nakita nyo yan mga kababayan? Paulit-ulit na lang, tapos sila pa ang may ganang magpaimbestiga. Kayo ang bumabali sa batas. Mga kababayan, eto na nga lang yung boses natin eh. Eto na nga lang, paulit-ulit yan. Ito yung kapangyarihan ng bayan, kasi constitutional yan, na kailangan dinggin ang ating mga hinaing at dapat aksyonan. Ano ba ang hinaing namin, barbers? Tanginan yung lahat. Ang sabi ng Pilipino, huwag kayong magnakaw ng magnakaw, huwag kayong bumili ng Hermes, huwag kayong bumili ng Rolex na galing sa kaba ng bayan. With actual malice ba yan? Yan ba ay pagkokontrol sa naratibo ng sambayanan? Harap-harapan? Putragis kayo? Buwaka ng Genemes nyo, harap-harapan yung hinahalay ang kaba ng bayan? Yun na lang ang pamamaraan ng Pilipino sa kanyang galit puot sa inyong pangangamkam, sa inyong pagnanakaw. Dapat nga sa bawat pananalita ng Pilipino, maging accountable kayong mga hayop kayo, pero mga kababayan, wala na silang hiya. Walang hiya itong mga inayupak na to, mapa-presidente, mapa-lahat yan sa Office of the President, dyan sa opisina ng Senado, Kongreso, LGU, lahat ng departamentong mga kawatan, yung mga sangkot ng kawatan.
Kung kayo mismo sumusunod sa batas, mga inayupa kayo, sangkot kayo sa katiwalian, immoral, wala na nga kayong moral, dahil immoral kayo, di ba? Wala kayong kredibilidad. Mga kababayan, papayagan nyo bang patatahimikin na lang tayo? Dahil tayo nag-express ng ating galayan, papabayaan nyo na lang ba? Talagang nakakarimarim na nangyayari sa atin sa Pilipinas. Hindi ba dapat, mga palangga, responsibilidad ng mga inayupak na mga politiko, mga opisyal na ito, na maglingkod ng tapat? Hindi magnanakaw, dahil yung panapangako sa inyo during election. Pero anong ginagawa? Mangidnap si Lisa at si Bangag, mang-smuggle, magpulburon, magnakaw sa lahat ng ahensya, kasama itong mga inayupak na huwad committee, mga putang ina nyong lahat. Lahat kayong mga kawatan. Kung gusto nyong igalang, kung gusto nyo irespeto kayo, huwag kayo magnakaw. Kung ayaw nyo magsalita kami, dapat kayo mismo ang sumusunod sa batas. Mga inayupa kayo, sumusunod ba kayo lahat na gusto nyo, o mga atidan lahat gusto nyo i-contempt? Mga to the highest level, exponential power yung hypocrisy ninyo. Gusto nyo kaming sumunod sa batas? Hindi ba? Ano ang pagbabali ba sa batas? Yung kalayaan na magpapahayag? Mga kababayan, paano nasabi ni Barbers, yung buwaka ng inang to, na ito ay paglabag sa batas o pag-abuso sa kapangyarihan ng freedom of speech o batas sa malayang pagpapahayag? Hindi ba kayo ang umabuso lahat? Umakto na kayong husgado, pulis, investigador, lahat. Buisit kayo, mga puki ng ina ninyo. Tapos gusto nyo kaming pigilin. Kayo mismo ang harap-harapan na nagmamanipula at naglabag sa batas. Lantaran ang kadyutahan ninyong mga ginayupa kayo. Ano? Pigilan nyo kami lahat. Magpakita kayo kung kami ay narco-funded o pogo. Dahil ang kinakausap mo, Barbers, yang amo mo, si Lisa Tanas, si Bangag, maaring kayo. Kayo ang what? Baka kayo ang nakikipagsabuatan sa pogo at saka sa narco. Dahil si Lisa, negosyo lahat ni Lisa yan. Di ba sinabi ko sa inyo, 750 million? Okay? Ang natanggap ni Lisa Tanas sa pogo, sa smuggler, sa lahat ng mafia. Di ba? Putragis. Mga palangga, buwaka ng ina talaga. Sila yung nag-aabuso sa kapangyarihan ng batas, tayo naman ngayon ay pipigilin. Kasi nga, marami na nagigising na taong bayan. Marami na yung nagsasalta. Kaya huwag kayong matakot palangga. Sila yung nagtatago sa mga krimen nila, mga kahayupan ng mga krimen. O ano nangyari? Babalikan lang natin. O mga senador. Ano ang nangyari kay Kumar? Sa PIDEA leaks. Inopen nyo ba yan? Yan kay Estrada, kay Kilay and everything. Diba? Nasangkot doon sa pagpagurgur kay Agent Morales at kasabwat si Lisa Tanas. Bakit ayaw nyong imbestigahan yan? Yan ba ay what? Gawa-gawa labang kwento yan. Narinig nyo mismo, may CCTV. Yang mga krimen ni Lisa Tanas ay kapareho yan sa pagnanakaw ng asawa ng presidente ng South Korea. We'll talk about that later. Di ba? Recently, nag-declare ang South Korean president ng martial law. Like few hours lang, yung mga tao nag-aklas. Kasi the reason why nag-declare ng martial law, itong Korean president, kasi for weeks or months, ay gustong imbestigahan ng mga taong bayan at ng opposition yung pagnanakaw ng kanyang asawa. It's the same thing. Dito sa Bangag. Wala nga lang investigasyon kasi pinagtatakpan ng mga putang inang huwad committee na yan. At mga senador, mga kongresista, lahat. Imbis na anuhin yan,
mga palangga, imbis na imbestigahan yan, ayaw nila imbestigahan. Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang julul na hawak ng narko at pogo o gumagastos ng pera ng narko at pogo? Tayo? O sila na may hawak na troll? O sila na hawak ang kapangyarihan at kanilang inaabuso, mga palangga? Diba? Imbis na ayusin nyo ang putrages na mataas ang bilihin, mataas ang rampant corruption, baha, 5,500 control, lahat ng mga budget, ang dami nating sinabi, ang paulit-ulit na lang tayo, di ba? Kaya nga kami nananawagan the ultimate solution ng Pilipinas ngayon ay what? Mag-peaceful movement. At ngayon, nandiyan sila Maui ngayon sa EDSA, mga palangga. Tingnan na natin. I hope, tingnan natin. Nakita ko sila kanina. Ay, wala pang message. Anyway, di ba? Kaya nga, mga kababayan, hindi natin dapat hayaan na mamayagpag itong mga jutang ginimis na ito. Dahil bawat isa sa inyo, mapa-OFW ka ba, lahat kayo, meron kayong karapatan na magpahayag ng inyong saloobin, ng inyong malasakit, ng inyong galit sa sambayanan, sa mga jutang ginimis na ito, dahil paulit-ulit na lang natin sinasabi sa vlog na to, araw-araw nagnanakaw sila. Kita mo, may pa-fellowship pa sila, di ba? The other day, yan ang topic natin kanina. May pa-fellowship, pinatawag sila ni Bangag. Ang tanong, magkano na naman ang sobre na ibinigay galing sa confidential fund ng presidenteng Bangag? Mamaya, pag-usapan din natin ang confidential fund na yan. Magkano ang dagdag na budget na pinangako ni Tambaloslos sa mga jutang ginimes na pumunta sa fellowship ng mga Bangag doon sa Malacanang para pagplanuhan kung paano kontrolin ang mamamayang Pilipino, kung paano targetin si Inday Sara, mga palangga. Diba? Karapatan, kalayaan naming buwakan ng ginimes nyong lahat na magsalita sa inyong lahat ng katarantaduhan, kabulastugan. Buisit kayong lahat. Ang kapal ng mukha nyong magbintang-bintang pa, magpakita ka, barbers, kung sino ang bayad ng pogo. Sino? Kaya dapat lahat kayo manindigan na, mga palangga. Kailangan ninyong manindigan dahil itong mga hinayupak na mga politikong ito, yung mga tuwad, whatever, opisina ng presidenteng Bangag, ay wala ng kredibilidad. Isinusuka na kayo ng taong bayan. Kaya gusto nyong kontrolin, gusto nyong kasuhan, gusto nyong isabina, kasi nakikita nyo sa social media. Huwag na yan, yung putang ng mga bayad na mga mainstream. It's either bayad yan o takot, kaya wala ng choice, tatanggap na lang ng payola yung mga buwakan ng inang yan. Di ba? You talk about confidential fund. Paulit-ulit, di ba? Yan yung binabato kay Inday Sara. Diyan nakatutok lahat. Kaya ngayong ating mga religious group ay nanawagan na, ang INC, nagsalita na, yung mga other groups, may mga nakita akong post yan, senior natin kanina, di ba? Nakatutok lang kay Sara, sige, haluin ang issue kay Sara Duterte sa ating Vice President, mga palangga. Pero mga hinayupak na ito, how about sabi ko nga, how about ang Office of the President, DOJ, LGU, what else, DND, lahat ng may confidential fund. Lalo na yung confidential fund ni Bangag, na si Bangag naman nga, ulit-ulitin natin, ang nag-approve ng confidential fund na ibinigay kay Inday Sara. Bakit hindi ba kayo nagtataka? At alam ko sa inyo, gising na kayo, puro Sara. Si Sara Duterte lang ba, ang opisina lang ba ng Vice Presidente, ang katangi-tangi na may confidential fund? And you're talking about 125 million. Ilang billion ang confidential fund ni Bangag? Yan, again, Nobyembre pa lang of last year, sinasabi ko na sa inyo na talagang yan ay matagal nang nakaplano na targetin si Inday Sara. Dahil kung totoong meron silang care, di ba? Meron silang care o pagmamalasakit o pagpapahalaga sa mga pera ng bayan, di ba? Sa transparency eclabush. Dapat imbestigahan nila lahat ng confidential funds
ni Bangag at ng DOJ, ng DILG, ng DND, lahat na mga kababayan. Yung tungkol sa krimen na nangyayari dyan sa Malacanang, na ayon sa ating source, yung katsok-tsaka ni Lisa na ginurgor. Allegedly, bumukangkang si Lisa Tanas, yung PSG or police na kinangkang niya, chinukchak-chenes niya, ay nagurgur. Yan din ang topic natin kanina. Bakit hindi yan imbestigahan ninyo? Kung talagang kayo ay para sa batas, para sa mamamayan, mga buwaka ng ina ninyo, kung meron kayong integridad. Bakit tahimik kayo? Bakit ang target nyo? Si Sara, ay putang ina, dyan ang pugad ng kawatan sa Office of the Vice President, sa opisina nyo, sa Congress at Senado. Bakit si Sara lang? Yung pulburon, ulit-ulitin na naman natin, yung pulburon, 1.8 tons, alitagtag, na nahuli sa Batangas, naging 1.6, naging 1.4, pabawas ng pabawas. Michael Ma, Bureau of Customs, bakit tahimik kayong mga buwaka ng ina nyo? Ikaw, Swansing, mag-amang Swansing. Kayo ang nagbidabidahan sa Committee on Ways and Means na kinasasangkutan ni Martin Araneta, ni Michael Ma, at ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas. Nandiyan yan sa report ni Clarita Carlos, isa pa yan. Bakit ayaw niyong pa-imbestigahan yan? Bakit pinutol niyo? January 29, 2023, magdadalawang taon na. Pinutol ninyo kung gusto niyo talaga. Pinutol ninyo ang investigation kasi sinabihan kayo ng bangag na presidente at addictus benedictus, kidnapper, smuggler, kawatan, tsoktsakera, bigaon, alpot, patotot, tanan-tanan, na si Lisa Tanas. Bakit ninyo pinigil? Laman yan lahat ng, nakalagay lahat yan. Sa kaso ko dito, mga palangga, yung mga statement na yan, na ang ginagawa na pangaharas sa akin dito, ito ay mga proxy cases ni Lisa Tanas. Yan ang katotohanan, mga palangga. Bakit tahimik kayong mga tuwad committee kayo? Mga huwad kayo. Ulit, tahimik kayo dun sa concert, duran-duran, party here, party there, sa gastos ng buwaka ng inang addictus benedictus. Di ba? Yung pagpapahiya nyo sa lahat ng mga resource person, wala na pong check and balances na tinatawag sa Pilipinas. Ulit-ulitin natin, bayad ang mainstream media, majority ng mainstream media, bayad ang mga buwaka ng ina. Dahil kung hindi bayad, takot. Tignan mo si De Lima. For 30-something years, buong buhay niya, anti-Marcos niya. Ngayon, puring-puring niya na si Bangag. Kasi may nakuwang pabor ang buwaka ng ina mo nakalaya. Di ba? Ngayon, lumalantak na naman siguro ng sabayan. Ilan kaya ang sabang lalantakin ni De Lima? Di ba? Masarap naman kasi ang saba. Yung literal na saba, favorite ko, di ba? Wala lang tayong saba ngayon eh. Anyway, mga kababayan, ulit-ulitin natin, bakit pinipili ng mga hayop na ito? Kayo, putangin na nyo. Ikaw, Barbers. Ikaw, Punghon. Ikaw, wisit kayo lahat. Ikaw, Paduano. Ikaw, Abante. Bakit hindi nyo imbestigahan? Okay? Ang kaputahan ni Lisa Tanas, ang smuggling, lahat, kidnapping, bakit mo hindi imbestigahan yan? Bakit puro si Sara ang target nyo? Sara. Kaya nga ngayon, nagkakaisa na mga religious group, lumalabas na sila at hindi nyo kakayanin yan. Kahit mag-declare ka pa ng literal na martial law, Bangag, kahit gayahin mo pa ang South Korean president, lalabas ang tao at yung putang ina mo, ikaw Marcos, at ang asawa mo si Lisa, sabi ko nga sa'yo, papantay ang paa niyan. O hindi man papantay ang paa sa kulungan or magugurgor sa visa ng parusa ng lahat, parusa sa lahat ng ginawa ninyo na pagdanakaw sa bayan. Kaya nga, di ba, panawagan natin, peaceful movement. Dahil itong gobyernong ito, kasabwat na silang lahat ng krimen nila ay kanya-kanya silang takipan. Yan ang nangyayari ngayon. Pag-aabuso, pagnanakaw, patatahimik sa atin, kakasuhan, takutin, padala ng supina at kung ano-ano pa. Di ba? Tama ba yon?
Ha? Tapos anong sasabihin? Pag nagpo-protest tayo, nagpi-peaceful protest tayo, katulad sa EDSA ngayon nagaganap, anong sabi sa atin? Like sa Korea, ang sinasabi, the reason na nag-declare ang South Korean na president kasi daw ito daw yung mga taong nagsasalita ay nag-incite ng sedition. It's the same thing na sinasabi sinasabi ng NBI sa atin. O ang sabi ng Korean president, ang mga tao daw na nagpapahayag ng kanilang freedom of speech ay mga anti-state forces. Kaya niya dineclare ang martial law. Ito din, gawin din ibang ito. Well, undeclared pa nga lang. Paano naging anti-state o paano magkaroon ng inciting to sedition ang ginagawa ng malayang pagsasabi namin ng mga kawatan kayo. O pumunta kayo sa EDSA Shrine, mga palangga. Magpi-peaceful prayer tayo o rally, whatever you call that kind of Basta peaceful. Sinabi ba namin, pumunta kayo at pagugurgurin nyo lahat? Walang ganon. Dahil hindi naman ganon ang intensyon ng bayan. Even yung mga pulis na yan, kampi yan sa taong bayan. Okay? Itong gobyerno ni Bangag, ang tunay na abusador. Lahat pagbibintang sa atin, tayo daw ay nanggugulo. Sino ang nanggugulo? Ang taong bayan? Ha? Paano kami nanggugulo? Nagpe-peaceful rally lang naman ang mga palangga dyan. Kayo ang nanggugulo. Lahat sa pangawat, pataas ng presyo, paulit-ulit na lang tayo mga palangga. Lahat ng katiwalaan, kawatan, pagtatahimik sa atin, ayaw tayong pagsalitain. Mga kurap, paulit-ulit na lang yan. Anong ginagawa ng mga inayupak na to? Di ba pinagtatakpan nila lahat? Isa-isa silang pinagtatakpan nila, atakin. Pag nagsalita tayo, ayan, isasuppress tayo. Kasabot ang NBI. Sa subpoena. Tapos si Barbers, nag-privilege speech, Chucho. Tapos si Bangag, ayan, mamimigay, magrarally din sila bukas daw dyan sa People's Park. Sa EDSA. Dyan sa EDSA din. Lumipat sila ng venue. Bakit ka magrarally? Bakit sila mamimigay ng ayuda doon? Kasi nararamdaman na nila na ang tao fed up na. Konting kembot na lang yan pag lumabas ang INC. You'll never know. Any day, any time from now. Another religious group, mga kababayan. Panahon na para magsaya. Panahon na para mag-alsa. Diba? Peaceful. Prayer rally, panahon na para magdasal sa EDSA. Samahan nyo sila Maui, nandyan. Ayan, mga palangga. Patuloy natin sila suportahan ang ating mga palangga dyan. May mga dumating na talagang iba galing pa ng probinsya. Thank you, with all your help. Nakatulong tayo. Thank you, Maui, for facilitating na mga pagkapagkain, thank you so much sa hard work mo dyan, Maui. Nakakaawa yung mga tao ngayon sa EDSA na talagang nagbagtas sila, lumuwas sila, talagang ayaw nila, meron ako nakita doon na pinost ni Maui, ayaw nilang umalis hanggat hindi natatapos ang mga bangag. Kasi hirap na yung taong bayan, di ba? Hirap na kayo lahat. Tapos gusto lahat tayo ay patahimikin. Gurgurin na lang ba tayo, mga palangga? Di ba? At itong kabobohan, itong kadyutahan ng mga huwad committee, lalo sa huwad committee, tuwad committee, pinapalaganap nila ang kasinungalingan patungkol sa confidential funds. Di ba ang recent, tama ba yung recent, nag-request itong si Joel Chua sa National Statistics Office para doon sa mga pangalan na nakalagay sa report ng Office of the Vice President na nabigyan ng pondo in relation doon sa anuman yung what do you call that? Classified na mission classified mission. Mga kababayan, hindi gumagamit ng utak even ang mga media na paliwanagan kayo. Itong mga hinayupak na to, kaya nga tinatawag nga, sinabi na rin ni Inday yan, kaya nga intelligence funds. Kaya nga yan ay confidential. Kasi mga kababayan ay what? Ginagamit yung mga pondo-pondo na yan para ang intensyon talaga niyan
para i-secure ang ating pamayanan sa mga masasamang elemento. Katulad ni Lisa Tanas, di ba nga, gaso broad daylight, bukas sila na talagang kahit kidnapper, kawatan, hindi nyo pa rin sila, hindi pa rin kayo lahat nag-aalsa. Yung pondo na yan, may kinalaman, kaya confidential yan, meron niyang kinalaman sa national security, sa seguridad ng mga komunidad na nasasakupan. Putang ina, kaya nga confidential fund Paulit-ulit na lang tayo, nakakapagod na, pero dapat di tayo mapagod kasi kailangan nating mabuwag ang mga mafia. Sino ba number 1 na may access sa confidential fund? Di ba Office of the President siyang may control lahat? Ang sabi ko nga, very selective. Kung ipapa-request ni Joel yung buwaka ng part ng committee mga huwad, sumulat dito sa National Statistics Office para kunin ang birth certificate, marriage contract, kung ano-ano, mga vital information ng mga nakalagay doon sa report ng Office of the Vice President. Bakit ang Office of the Bangag ayaw kuhaan ng mga report na ganito? Bakit ayaw nyo busisiin lahat kung paano ginastos? Kasi gusto nyong, kumbaga binaliktad nyo na yung batas Yung confidential, gusto nyo na open, broad daylight. Dapat hindi kayo selective. Dapat pantay-pantay. Dapat palabasin nyo rin, i-audit nyo rin ang ginastos na bilyon-bilyon ng Office of the Bangag. Di ba? Kasi what? Ano sabihin? Di ba ginagamit naman lahat yan for national security, intelligence gathering, chuchu-chuchu, mga confidential activities? What's the point? Nakunin ang mga information ng mga tao, ng mga nakasulat doon, na mga alias lang yung mga yun. For sure, mga alias lang yun. Kaya nga confidential dahil ang mga informer, pinoprotektahan mo ang kanyang identity. Sino pa ngayon ang magbibigay ng information sa inyo kung iburag-rag ninyo sa buong kalupaan ng magulong mundong ito? Tingnan mo ko, yung mga puting ahas ko. Binurag-rag ko ba doon sa kaso ko? Mga kababayan, doon sa unang case ko na na-dismiss, 1, 2, meron akong 2 John Doe informer. Dito sa Amerika na honor yon. Yung John Doe na yon, ibig sabihin, hindi na ilabas yung kanilang pangalan publicly sa case ko kasi pinrotektahan sila ng batas. May proteksyon ang batas. Hindi lang sa Amerika, kundi sa Pilipinas. Yan sa mga confidential pa na yan, na kailangan protektahan mo itong informer na ito kung gusto niyang o ayaw niyang lumabas, pero sumumpa siya. Di ba sinabi ko na sa inyo, yung 2 John Doe ko, actually, na doon sa unang kaso ko na na-dismiss, sumumpa sila sa confidential attorney. Na ako, si Juan de la Cruz, ako ay nanunumpa ng aking sinasalaysay ay pawang katotohanan, may personal knowledge ako, Sumumpa. Okay? Hindi na-expose ang kanilang pangalan. Tapos ito mga buwaka ng inang ito, confidential, confidential intelligence o confidential gathering, and then yung mga pangalan ng mga tao doon, anong gagawin nila? Ibuyang-yang? Tama ba yon? Tapos yung confidential fund ng Office ng Bangag, itatago nyo na lang forever at wala kayong pakialam, ayaw nyo imbestigahan? Di ba? Kaya nga sabi nga ni Inday di ba? Kaya nga confidential fund yan at marami pa nagsabi mga abogado. Dahil what do you call it? Mayroong kinalaman, okay, sa mga confidential national security or seguridad. Tapos buyang-yangin ninyo. Kung ganun nga, paulit-ulit na lang sinasabi namin, Department of what? Of National Defense. Diba? AFP. Di ibuyang-yang nyo na lahat ng mga pangalan ng mga informant. Buwaka ng GNMS, yung ginurgur nga dyan na lawyer at yung lawyer, and si Escalano, di ba? Escalano ba yon? Lawyer
na ginurgor sa loob ng Camp Aguinaldo. Hindi nyo maimbestigahan kung sino ang gumurgor dyan. Kung ganyan pala ang reasoning ng mga bangag sa Kongreso, ilabas yun na, DND, DILG, AFP, kung sino yung mga pinagbabayaran na yan, di ba, para makita na ng buong mundo kung paano natin, ano yung ways natin sa pagko-conduct ng mga classified information. Kunin nyo lahat ng birth certificate nila sa National Statistics Office. Ang DILG kay Benhur Ngiwi, ayaw nyong ipakuha? Ha? Yang PNP kay Marvel, na okay lang paggamit ng pulburon o ng shab-shab. Okay lang, pangpadagdag lang yan ng oras. Hindi yan mga adik, chuchu-chuchu. Buha ka ng Genemis. Bakit hindi nyo ipahalongkat lahat yan? Ang kanilang confidential fund. Ulit-ulitin na natin, Department of Justice, NBI, Bureau of Customs, DFA na kasabwat ni Lisa, lahat naman yan kasabwat ni Lisa, na nag-kidnap siya ng mga bata sa Turkey. Ipakita ninyo kung magkano ang nagastos ng DFA nung nakipagsabwatan kay Lisa Tanas at kay Bangang Jr. nung kinidnap nila ang dalawang bata mula sa Turkey. Yan ang imbestigahan ninyo. Yung Philippine Coast Guard, mga palangga. Tignan ninyo kung magkano ang mga, my God, ang bobobo ng mga buwaka ng Genemis na ito. Kung gusto nyo talaga transparency na sinasabi nyo na ang departamento ni Sara Duterte ay ganito, ganire. Bakit si Sara lang? Mga kababayan, bakit si Sara lang? Sabi ni Oscar Loyaga, hindi alam ang confidential fund. Okay, na-heat stroke daw si Tambaloslos. Trollbuster, thank you palangga. Hindi natin alam, hindi pa yan na, di good kung totoo man yan. Lahat yan, mga kababayan, may confidential funds, yung mga nabanggit natin. Kaya nga ang INC nagsalita at iba pang mga religious group. Kung nanonood kayo, mga kaparian, magising-gising kayo. Nag-aral kayo kung ano-anong inaral nyo, di ba? Theology, ano ba inaaral ng mga pari bago magpari? Sa dami ng mga ahensya ng gobyerno, selective ang ginagawa kay Sara Duterte kasi ang target nila, alisin sa political arena ang mga Duterte kasi masyado nga namang malakas ang kanilang alindog ni Inday. 32 million votes, and ngayon, 32 million, and now ngayon, kita mo naman, rockstar pa rin ang Pangulong Duterte kahit saan siya magpunta. Kung gusto nilang sinasabi nila na dapat may transparency, chuchu, accountability, i-audit nyo lahat, mga puking ina nyo. Unahin nyo ang vice president, ang president, unahin nyo ang DOJ. I-audit nyo kung magkano naggastos ni Bonjing. Lumabas na ba si Bonjing? Para na ospital na naman yata si Boying. Ilabas mo kung bang ang ginastos ni Boying Remulla sa kanyang pagpapagamot kung galing sa pera ng bayan. Di ba? Si Sara lang, of all the ahensya ng gobyerno, mga pabalangga, si Sara lang. Selective. Kung gusto nyo scrutinize, isa-isahin. Tanginan nyo, isa-isahin nyo lahat. At unahin nyo uli ang presidenting bangag. Yan ang inyong gawin. Hindi yung puro na lang, inday, puro kajotahan. And now, the religious groups, leaders, ay lumalabas na nga at ito ay sinasabi ko sa inyo, ito ay nagpapakita. Ito ay hudyat na sila ay gising na sa ginagawang pagpili lamang sa isang ahensya ng gobyerno. Okay lang sana matutuwa ka sa kanila kung lahat ng ahensya ng gobyerno na mga nabanggit natin na may confidential funds ay inuurirat nila. Kasi ang gusto lang naman nilang uriratin ay si Inday. Kaya nga, thank you INC dahil ipinapakita nyo ang inyong moral obligation sa inyong mga tagasunod at sa mga taong bayan. Wala na po kasing moralidad, wala nang ethics itong mga hinayupak na to sa gobyerno. And thank you sa inyong mga religious leaders, Christians, whoever you are na magsalita. Panahon na para kayo ay mag-peaceful rally. 'Di ba? Kaya nga sabi ng doon sa statement, no?
ng INC na susuportahan nila ang panawagan ni Bangag na wag i-impeach si Inday Sara at tumutok na lang sa mga usapin na mga pangunahing usapin ng bayan, yung pagtaas ng presyo ng bigas, kung ano-ano pa, bilihin, mga krimen. Kaya 'di ba sabi ko nga sa iyo, political entrapment ang nangyari kay Bangag. Magaling din ang INC. At na yung ibang mga cardinals nagsasalita na at ibang mga religious leaders, 'di ba? Ito ay gawin niyo yung tama. Mga mga pastor, mga pare, 'di ba? Dahil meron kayong moral obligation sa Diyos at sa taong bayan. Ang duty ninyo ay pagkaisahin at protektahan ang mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? Protektahan. Ang duty ng mga religious group leaders, mga palagan, na wala tayo, nagurgur naman tayo, ay protektahan ang mamamayan ninyo, ang inyong mga tagasunod. Yaan ang inyong what? Ang silbi, kaya kami nagsusumamo sa inyo, kaya kami nagsisimba, pero ako ang tagal na ako din nagsisimba, kasi kayo yung magbabalangkas. Kayo ang titingin, kasi wala nang media eh. Kayo ang titingin, kayo ang mag-guide sa inyong mga miyembro, sa inyong mga kingdom citizens, sa inyong mga lahat. You know that already. Kasi meron kayong obligasyon sa amin, sa mga Pilipino, sa inyong mga nasasakupan, na kaya nagsisimba, nagsusumamo yung taong bayan, tumitingalayan sa inyo na kayo ay nasa tamang wisyo, nasa tamang pag-iisip, na meron kayong moral compass or moral obligation para sa taong bayan o para sa inyong bansa. Gawin nyo na yan. Di ba? Tapusin na natin ang gobyernong Bangag. May pananagutan ang bawat isa. Mayroon lang tayo pananagutan. Di ba? Ako, I'm just doing my duty as a citizen. As a, citizen, world citizen. Citizen ng mundo. Papanagutan sa Diyos, sa bayan, lagi yung binabanggit yan eh. Di ba? May papanagutan tayo sa Diyos, sa bayan, pagmamahal sa Diyos, sa bayan. Dapat sumunod tayo sa 10 commandments, kung ano pang mga command ng Diyos. Whether ano man ang iyong, ano man ang inyong, religious practice. You have to protect, my dear, mga madre, nakasama pa nung mga makakaliwang grupo nag-file ng impeachment. Kaya yung ibang mga madre, sa totoo lang, nakakahiya kayo. Mga komunista, rebuilding NPA, makakaliwa kayo, mga putang inang kayo, mga madring, mga tiwali. Hindi ko nila lahat, yung mga tiwali lang. Kayo mga inayupa kayo na natutulog kayo siguro, nakipagtsuktsakan kayo sa mga rebuilding NPA, tapos nagtatago kayo sa inyong mga belo. Nasaan ang pagprotekta nyo sa prinsipyo ninyo? Kung may prinsipyo kayo, nasaan ang protekta ninyo sa mga taong bayan? Nasaan yung katarungan na pinag-ngangak-ngak ninyo? Nasaan yung makadiyos? O baka sumasaba-saba din kayo? Pakangkang sa mga makakaliwang grupo? Ano ngayon? Magdideklara na si Bangag ng martial law, literal, dahil ang dami ng nagigising na mga social media influencers, mga commenters, nagigising na magmamartial law, tapos sasabihin nyo, gagayain yung South Korean president na pinoprotektahan lang nila yung, yung seguridad o para sabi niya, ma-eradicate yung mga anti-state forces, poprotektahan daw yung freedom of speech. Pareho lang siguro to kay Bangag. Hindi ko naman nasusundan yung Korean president, Pero sinasabi niya para protektahan, okay? To protect the freedom of speech, chuchu-chuchu. Samantalang, you compare sa ating bayan, sa Pilipinas, pinoprotektahan ba ng Bangag na gobyernong ito ang freedom of speech? Isinisikil nga tayong lahat eh. Tinatakot na tayong lahat na isabina, kung ano-ano, tapos kakasangkapan nila yung mga military, nababayaran lahat. My God, mga kababayan, may kilala akong pakangkang. Fellowship, support to martial law, sabi ni Ting Carol. Sabi ni Maricel Suba, ano yun, Madre de Cacao? Ayun na nga mga palangga,
Sabi ni Lupax, may kilala ako isang pakangkang na madre sa Pilipinas. Which is so sad, mga kababayan. Tingnan natin sila, Maui, kung nasaan sila. Oh, ay wala pa. Diyan natin. Nabudol talaga tayo, Palangga. Budol na budol. Forever Duterte pa rin, sabi ni Eri Marisawa. Mostly sa mga madre at pare, mga salot ng bayan, mga lefties, sabi ni Lauren Rojas. Ayun na nga eh. Yun na nga, mga kababayan. May sinugod na ba? Eh di kung sinugod, magpalitsyon tayo. Dapat nga hindi na magising ang tragis na yan eh. Para may nabasa ko kanina, but we have to wait. Hindi pa nagme-message yung puting ahas eh. Wala pa yung puting ahas. Tignan muna natin dito. Bastos. Yeah. Tarantado yung si Lisa Tanas. Di ba sabi ko sa inyo? Si Lisa Tanas, nagbidabidahan doon sa fellowship. Na hindi daw sila kayang tibagin. Kaya daw bayaran nila ang INC. So tingnan mo yung tingin sa inyo. Naku, brother, sa lahat ng mga ministro na namumuno, huwag po kayong matakot, masindak dito sa demonyo. Kaya nating tapusin niya mga yan. Peaceful protest lang katapat niyan. Kailangan lang manindigan ng taong bayan. Catholic rally, sabi balita, di very good. Kung kasama na yung aking mga palanggang Katoliko, di salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Favorite kong kanta yan pag nagsisimba ako eh. Diba? Salamat sa Diyos kung kayo ay ano daw? Ayan ang link. Anong link? Okay. Ngayon, mga kababayan, ano sa tingin ninyo? INC di nakikaanib sa mga antichrist. People power na, sabi ni Fidel Avistos. Cotton Fin, Lisa is not even trying to hide her true color. Now, ask the manyak Lisa. Oo nga eh. Hindi niya ikinukubli yung kanyang kaputahan. Kitang-kita nyo naman lahat yan. At nakikita yun ng mga pare, lahat kayo nakikita nyo yan. Men and women in uniform, nakikita nyo lahat yan. So you have to speak up. Sana, pero ako nakakaramdam ako ng bonggang-bongga eh. Di ba nag-usap na kami ni Sas? May bonggang-bonggang magaganap. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Oh. Favorite, ang ganda ng song na yan, di ba? Magkaisa po at sana may organizer sa EDSA kasi watak-watak ang mga DD supporters kanya-kanya kung saan-saan nagrarally, sabi ni Agatha Andada. Ayun na nga mga palangga. Pero huwag kayong magkalala, magkakasundo din yan. Yung iba lang dyan kasi may mga agenda. May mga nakikita ako. Pero alam mo kasi ako, divide and conquer yan. Yung iba kasi dyan, may nakakalusot na nababayaran. May rang nabayaran ni Amy o ni Lisa Tanas. Kaya mag-ingat din kayo. Okay? Ni Lisa Tanas. Diba? Nagpa-chok-chok chenes. Kung totoo yung mga inatake na yan, hindi magdiwang kayo mga palangga. Thank you sa ating mga palanggang INC. I'm telling you, I have a very, very good friend here in California. Shout out kay Ma'am Elena. Papangalanan ko na siya. Napakabait niyan. INC yan. Ang dami niya nagagawa sa community. Tumutulong siya sa akin, sa aking mga advocacy, and I really appreciate it. So I have relatives also na INC. I have classmates. Muslim, lahat naman meron eh. It's up to us kung paano tayo maging tao. Ay, may gugurgurin ako. Ayan. Okay. Bye, Lorna. You're dead. You're gorgor. May satisfaction ako. Ay, nako. Wala na kasi naniniwala sa media, sabi ni Ronald Vicente.
Totoo yun, kaya gusto naman tayo lahat kasuhan. Oh, huwag kayo matakot sa gobyernong, sa demonyong gobyerno, sabi ni Josie Borak. Magpakita pa kayo lang, gusto ko manggurgur ngayon, makaganti man lang ako sa inyo, mga yawa kayo. Alright? Sabi ni Ma'am Carmelita Navalta, Miss Maharlika, good evening. Dahil sa'yo, nagising ako sa katotohanan na ako ay nabudol. Salamat. Oo, pareho naman tayo palangga na nabudol talaga eh. Alright? Si Zoro, naunahan ba kita? Oo, di ba? Dapat talaga ginugurgur yung mga jotang ginimis na yan eh. Alright. Ngayon, may gusto tayong palakpakan. Okay? Remy, how are you? Nako, binabati ko yung aking palangga. Si Sir June Andeza. Sir June Andeza, nako, thank you so much. And, nako, dating police. Retired ito. Yung binabati ko. And si Ma'am Elvira Andesa. Thank you po. Talagang pinapakinggan niyo pala ako. Thank you so much sa inyong panonood. At thank you for your service. Mag-ingat po kayo ha. Ayan. Ano na naman ito? May nag-send sa akin. South Korea First Lady. Ito yun. Ito yung nasangkot sa korupsyon. Tama yung labo no, na itsura kay Liza Tanas. Yan. Liza Tanas. Yan. Butod. Ito yung asawa ng Korean president. Ayan, nasangkot sa Naku, wag ka na mag-send sa akin ito kasi wag may mga kawatan. Walang saysay ang ganda o alindog. Alright? Kung ikaw ay kawatan, baka matuluyan na si Tamba. Mukha siyang bullfrog, sabi ni Maricel Suba. Malamig na raw ang panahon, sabi ni Patotini, bakit na stroke? Alam nyo, may parali din daw po si Liza Tanas, malaki daw po ang bayad, sabi ni Fight for the Right. Sa Vietnam po yan. Ano yung sa Vietnam? Anyway, alam nyo, sinabi ko na ba sa inyo, nung bago namatay si Noy Noy, hindi ko nahulaan, nakita ko yon. May pinost ako dun eh. Pinura lang nila yung Maharlika page ko eh. Nahulaan ko yon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, may nakikita na ako, ay magpahula kayo sa akin na, hindi ako na naginip kahapon. Akala ko may naginip na naman ako kung patungkol sa mga bangag. Wala akong maikwentong panaginip. But anyway, darating ang panahon. Hindi na matagal yun. Konting kembot na lang yun. Matatapos na ang paghihirap ninyo. But of course, hindi totally matatapos yung paghihirap. Kaya nga dapat talaga mabago na yung sistema natin sa bansa eh. Well, we can talk about it, pero very magastos yan at complicated. Yung gusto nyong pagsulong sa federalism, di ba? Marami kasing pros and cons yan eh. Alam mo, okay naman sana yung presidential system eh. Kung ang Pangulo mo ay matino. Kaso this time, yung Pangulo, hawak niya lahat sa presidential system, hawak niya lahat yung control niya lahat ang pangawa. Whereas kapag nag-federal sana tayo, bawat mga probinsya, parang Amerika, bawat state may control sila kung paano nila mapalago ang kanilang bayan. Yung kanilang mga resources. Kaso lang, meron pa rin possibility na maghari-harian yung mga katulad dito sa Pilipinas, di ba? Yung aming mga governors, may kanya-kanya kaming governors, di ba? Ganun din naman sa Pilipinas, yung mga governor or mayor, maghahari-harian sila. Yun lang din yung problema. Pero, whether federal tayo or presidential tayo, alam mo, pinaka-the best talaga, para matapos lahat at walang magnakaw na politiko, bitay. Dapat magkaroon tayo ng batas na gurgur. Kasi pag may batas tayo na gurgur, presidential man yan, or federal, the moment na nagnakaw ka at mabibitay ka, wala pong magnanakaw. So improve at napakaganda ng ating bayan, ng ating Pilipinas. Sharia law, same sa Saudi, sabi ni Merdeka Gaming. Yeah, yung bitay na lang palangga. I don't know about exactly yung Sharia law. Ano ba? Yun lang ba yun, bitay? Hindi ko nabasa yun eh. Ano pa ba ang nasasakupan na yun?
Yes, actually hindi na natin kailangan baguhin ang sistema ng government natin eh. Kasi sa ngayon, 'di ba, kung matino ang presidente, well, hindi na lang eh. Kung may bitay. Kasi once na may bitay, kahit hindi matino yung tao, titino yan eh. Matatakot siya, gurgur ba naman eh. The moment nagnakaw ng 50,000, grrr. 50,000 lang. Huwag yung 5 million. Kung ako lang talaga, maliit na nga yan eh. 50,000, 10,000. With Asana,